Welcome po sa pagbabalik sa Film Recaps Tagalog. Sa mga bago pa lang, welcome sa unang pagdating. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang movie na pinamagatang Mannequin. Nagsisimula ang pelikula sa sinaunang Egypt. Isang magandang binibini na nagngangalang Emmy ang nagtatago sa isang funerary pyramid mula sa kanyang ina na gustong magkaroon ng arranged marriage. Tutol si Emmy sa kanyang arranged marriage kaya't nananalangin ito sa Diyos para siya ay makipag-isa sa kanyang tunay na pag-ibig sa hinaharap. Biglang nawala ang binibini sa harap ng kanyang ina. Taong 1990, sa Philadelphia, dito natin makikilala ang pangunahing tauhan na nagngangalang Nathan. Siya ay isang iskultor. Gumagawa siya ng isang perpektong mannequin na may taos pusong pagsisikap at dedikasyon, kahit na nangangailangan ng maraming oras upang gawin ito. Natutuwa siya sa mga resulta pero iba ang tingin ng kanyang boss. Sinubukan ni Nathan na ipaliwanag ang kanyang trabaho, ngunit hindi pumayag ang kanyang boss matapos malaman na nakikipag-usap siya sa ibang mga mannequin. Kaya nagpa siya ito na tanggalin siya sa trabaho. Hindi nakaramdam ng lungkot si Nathan dahil mayroon siyang trabaho na wala sa libro. Siya ay nasa isang party ng mga bata at habang binibigyan niya ang bawat isa ng mga lobo, isang batang lalaki ang lumapit at humingi sa kanya ng pinakamalaki. Siya ay naging matyaga at ibinigay sa kanya ni Nathan ang lobo. Pagkatapos ay tinangay ng malaking balon ang bata sa himpapawid. Nakita ito ng ama ng bata at ito ay nagalit tapos ay pinalayas siya sa trabaho. Hindi alam ng kabataang si Nathan kung ano ang ibig sabihin ng pagtanggi at humanap siya ng ibang trabaho. Dapat siyang maglilok ng isang golden bush habang sinusundan ng isang pattern, ngunit dahil sa kanyang artistikong pagnanasa ay muling natanggal ito sa trabaho. Sa gabi ay nakasakay siya sa kanyang motorsiklo patungo sa isang business center para sunduin ang kanyang kasintahang si Roxy mula sa trabaho. Ang babae ay nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya at nakasuot ng mamahaling damit. Nang dumating si Nathan, nahihiya ito sa kanyang kasintahan. Siya ay nangangarap ng hapunan sa isang magarbong restaurant, ngunit hindi ito kayang bayaran ni Nathan. Kaya't nag-aalok ito ng isang romantikong paglalakad sa parke habang may hawak na ice cream. Para kay Roxy, ang katayuan at karera ng isang lalaki ang pinakamahalagang bagay. Matapos ihayag ni Nathan na nawalan na naman siya ng trabaho, iniwan siya ng babae at sumakay ng taxi. Naging malungkot si Nathan at naging mas malala pa nang hindi nito napaandar ang kanyang motorsiklo. Sinimulan niyang itulak ang motorsiklo habang umuulan. Gumagala sa gabi sa mga kalye ng lungsod. Napadaan siya sa isang malaking tindahan ng mga damit at nasulyapan ang kanyang perpektong mannequin sa isang bintana. Ipinahayag ni Nathan na siya ang unang nagparamdam sa kanya bilang isang tunay na artist. Namatay ang ilaw sa bintana at nagpas siyang bumalik ito kinabukasan. Himala, ang motorsiklo ay gumana, at pagkatapos magpaalam sa mannequin, siya ay umuwi sa bahay. Kinabukasan, bumalik si Nathan sa tindahan kung saan muli niyang nakita ang mannequin. Ipinagdiriwang ng tindahan ang ika-100 anibersaryo nito. Ilang sandali pa, dumating ang palakaibigang may-ari ng tindahan na si Mrs. Claire. Biglang tinulak ni Nathan ang may-ari. Nailigtas ni Nathan ang buhay ni Mrs. Claire mula sa napipintong kamatayan. Bilang kapalit ng kabayanihang ito, nag-alok si Mrs. Claire na hanapan si Nathan ng isang posisyon sa department store. Pumasok sila sa loob, at ipinakita sa kanya ni Mrs. Claire ang paligid ng magandang gusali at sinabi sa kanya ang tungkol sa kasaysayan ng brand. Dito pumapasok si Mr. Richards, ang punong tagapag-ayos ng bintana ng tindahan. Kasalukuyan siyang nakikipagtulungan sa mga kakumpetensya at sinasabi sa kanila na hindi maganda ang takbo ng negosyo ni Mrs. Claire. Kaya't sa lalong madaling panahon, ang may-ari ay mapipilitang magbenta. Kinuha ni Mrs. Claire si Nathan at hiniling kay Mr. Richards na maghanap ng gagawin niya. Kinuha ni Richards si Nathan bilang isang karaniwang taga-pakete. Masaya ang binata at tinawagan ang dating kasintahang si Roxy para sabihin ang tungkol sa kanyang bagong trabaho. Mukhang masaya ang dalaga para sa kanya, at kalaunan ay nagkaayos na sila para sa kanilang date sa isang restaurant. Sinigurado ni Nathan na walang sumusunod sa kanya at sinimulang hanapin ang mannequin na dinisenyuhan niya.
Hindi ito madali dahil patuloy siyang sinusundan at kinokontrol ni Richards ang kanyang mga ginagawa. Kalaunan, nahanap niya ang mannequin na kanyang ginawa at agad na umibig sa sarili niyang sining. Ilang sandali, mula sa likuran ay lumabas ang dekorador ng tindahan na nagngangalang Hollywood. Nakipagkaibigan kaagad siya kay Nathan. Hindi niya ginawang katatawanan si Nathan na nakikipag-usap sa isang mannequin. Mula roon, nagsimula silang magtrabaho ng magkasama. At nang gabing yon ay gumawa sila ng isang window display na gamit ang mannequin ni Nathan. Pagkatapos ay nakilala niya si Kapitan Felix sa pangunahing koridor. Tinanong siya ni Felix at hindi niya nagustuhan si Nathan. Gayun din ay hindi niya rin gusto si Hollywood at nang malaman niya na nagtutulungan sila ni Nathan, medyo nabalisa ito. Nang maglaon, bumalik si Nathan sa mannequin na nilikha niya at nagulat ito. Nabuhay ang mannequin kasama ang espiritu ni Emmy. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Emmy na pinahihintulutan siya ng mga Diyos na mabuhay kapag siya ay nag-iisa kasama si Nathan. Hindi alam ni Nathan kung siya ay nananaginip o nabaliw. Para patunayan sa kanya na si Emmy ay totoo, binaril pa siya gamit ang nail gun. Hinahaplos siya nito at pinupuri sa mga kamay na lumikha sa kanyang mannequin. Naglalakad ang dalawa sa tindahan, at hinihiling sa kanya ni Emmy na bihisan siya ng ibang damit araw-araw. Kinabukasan, nagising siya sa isang storefront sa tabi ng kalye. Nag-transform na naman si Emmy bilang plastic na mannequin at pinagmamasdan mula sa kalye. Pumunta si Nathan kay Roxy para sabihin sa kanya ang nangyari kagabi. Si Roxy ay napilitang sumakay sa isang manliligaw niya nang dumating si Nathan. Nakonsensya si Nathan dahil hindi siya nakasama ni Roxy sa isang hapunan kagabi. Siya ay nagkwento sa kanya tungkol kay Emmy, ngunit naisip ni Roxy na siya ay nabaliw at umalis. Samantala, pinalibutan ng maraming tao ang harap ng tindahan kung saan naroon ang mannequin ni Emmy. Dahil sa mga resultang ito, nagdaos ng pulong ang lupon ng mga direktor tungkol kay Nathan. Iminungkahi ni Mr. Richards na tanggalin ang binata dahil sa pinagmukhang masama ang kumpanya. Hindi pinansin ng iba pang miyembro ng board ang mga naging pahayag ni Richards at binibigyan ng promosyon si Nathan. Galit na galit si Richards at naghinala ito na si Kapitan Felix at Nathan ay may puwersahang relasyon. Kaya naman, hiniling ng seloso kay Felix na bantayan si Nathan. Sumang-ayon ang kapitan at nagtanong kung dapat ba siyang magsulat ng mga ulat, kahit na alam niyang hindi siya makapagsulat. Kaya sinubukan ni Felix at ng kanyang asong si Rambo na hanapin si Nathan. Samantala, naging tao si Emmy at nagsimulang magsaya kasama si Nathan. Sinabi niya na nakilala niya sina Christopher Columbus at Leonardo da Vinci. Pagkatapos, sinubukan ng dalawa ang iba't ibang mga outfits mula sa tindahan at sila ay naging wild. Sa paglilibot sa tindahan, nakita ni Felix na bumaba ang elevator at nagpa siya na papasukin si Rambo sa loob. May nangyari na tiyak na hindi nakita ng kapitan. Ang aso ay tumakas mula sa elevator sa isang iglap. Natakot si Rambo kay Emmy na bumalik sa anyong mannequin nang magkatagpo sila ng kapitan. Kinagabihan, inayos ni Nathan at ng kanyang minamahal ang showcase para sa susunod na araw. Kinaumagahan, nagsiksikan na naman ang mga tao para saksihan ang showcase. Natigilan si Mrs. Claire at talagang nasasabik itong magkaroon ng kapwa tulad ni Nathan na nagtatrabaho para sa kanya. Si Nathan ay nagtatrabaho sa gabi at natutulog sa araw. Ngunit sa pagkakataong ito, naputol ang kanyang pagtulog ng isang tawag sa telepono mula kay Roxy. Kinumbinsi siya ng kanyang dating kasintahan na sabay silang kumain sa tanghalian. Sa katunayan, hindi niya ito ginagawa dahil sa pagmamahal kundi sa utos ng kanyang boss. Gusto ng boss ni Roxy na akitin ang mahusay na si Nathan para magtrabaho sa kanyang tindahan. Nahuli ng isang oras ang pagdating ni Nathan, ngunit mukhang hindi nagagalit si Roxy. Sinubukan ng dalaga na kunin si Nathan. Ipinangako niya ang mas mataas na sahod at ang iba pang mga ilusyon. Hindi siya pinatapos na magsalita ni Nathan at sinabing hindi ito interesado. Hindi na siya isang utusan tulad ng dati. Mayroon na siyang paboritong trabaho, isang kamanghamanghang kasintahan, at mga kaibigan na talagang nagmamahal sa kanya. Kaya tinanggihan niya si Roxy at umuwi. Bago siya umalis, muli siyang pumalpak at nasindihan ng apoy ang kainan. Habang nasa tindahan, sinabi ni Felix kay Richards na may kakaibang nangyayari sa tindahan kapag gabi. Sa katunayan,
Hindi maintindihan ni Richards kung paano napunta ang isang kabataang lalaki mula sa pagiging talunan, hanggang sa pinakasikat na dekorador sa bayan. Nang gabing yun, magkasama sina Nathan at Emmy gaya ng karaniwan nilang ginagawa. Pero ngayong gabi, may mga bisita sila. Hindi lang si Kapitan Felix kundi pati si Roxy at ang kasintahan nito. Nadatnan ni Felix na hinahalikan ni Nathan ang mannequin ni Emmy at tinutukso siya. Sabay na kinukunan ni Roxy at ng kanyang nobyo si Nathan. Nang maglaon ay nagsimulang mag-away sina Felix at Nathan hanggang sa nasapak niya ang kapitan. Ilang saglit pa, umalis ang dalawang bisita at ang kapitan ay walang malay. Patuloy na nagsasaya sina Nathan at Emmy. Hindi pa naranasan ni Emmy na makalipad at ngayong gabi ay gusto niyang subukan. Naging mahusay ang lahat, ngunit napunta siya kay Felix kasama ang asong si Rambo. Nabunggo si Felix at muling nawalan ng malay. Malapit nang magbukas ang tindahan at nagtrabaho ang magkasintahan. Ang mga disenyo ni Nathan sa bintana ng tindahan ay patuloy na nagiging mga headline, at ang negosyo ay patuloy na bumabalik sa Prince & Company. Kaya't ang illustrious CEO ay nagagalit. Ang may-ari ng Prince & Company ay labis na humanga sa trabaho ni Nathan. At di nagtagal pagkatapos noon, na-promote siya bilang Vice President ng Department Store. Pagkatapos ay sinibak niya sina Richards at Felix para sa kanilang mga akusasyon laban kay Nathan. Dinala ni Roxy ang mga larawan sa kanyang boss at sinabing maaari nilang sirain ang buhay ni Nathan. Sa kabilang banda, may mas magandang ideya ang kanyang boss, gusto niyang kunin si Nathan na magtrabaho para sa kanya. Dahil hindi ito gumana kay Roxy, ang tanging paraan lamang ay ang nakawin ang mannequin ni Emmy. Samantala, pinili ni Nathan na ipagdiwang ang gabing yun sa pamamagitan ng pagsama kay Emmy sa kanyang motorsiklo. Gayunpaman, bago siya umalis ay muli siyang nilapitan ni Roxy. Naisip ng dalaga na wala na siya sa kanyang katinuan dahil nakasakay ito sa kanyang motorsiklo kasama ang isang mannequin. Muli siyang nagmakaawa sa kanya na pumunta at magtrabaho sa Illustra. Muling tumanggi si Nathan at sinasabing may mga tao sa Prince & Company na nagmamalasakit sa kanya at may isang taong nagpaparamdam sa kanya na siya ay espesyal. Habang papalayo ay sinisigawan siya ni Roxy na magsisisi siya at malaking pagkakamali ang ginawa niya. Dinala ni Richard si Felix sa mga kakumpetensya at magkasamang nagpaplano na pumunta sa tindahan ng Prince & Company para nakawin si Emmy. Bumiyahe sina Richard at Felix para hanapin sina Nathan at Emmy na nakamotorsiklo. Nakita nilang dumaan sila, at sinimulan ng mannequin na tuyain si Felix. Ang kapitan ay nagsimulang sundan sila. Hindi nagtagal, nawalan siya ng kontrol sa sasakyan at sila ay nabitag sa pagitan ng dalawang gusali. Nang maglaon, sina Nathan at Emmy ay nag-enjoy sa loob ng tindahan. Bago sumikat ang araw, lumayo si Emmy sa kanya para muling maupo sa bintana ng tindahan. Gayunpaman, dumating din sina Richards at Felix para nakawin si Emmy. Ang problema ay hindi sila sigurado kung aling mannequin ang kanya. Desperado sila kaya't ninakaw na lang nila ang lahat ng babaeng mannequin sa tindahan, subalit wala silang kamalay-malay na sila ay binabantayan. Kinaumagahan, nagising si Nathan na mag-isa sa tindahan, at sinabihan ni Hollywood tungkol sa planong ito. Agad na naghinala si Nathan na ang kakumpetensyang kumpanya ang nasa likod nito at agad na pumunta sa lokasyon kasama si Hollywood. Ang pagnanakaw kay Emmy ay malinaw na isang pagtatangka para e-blackmail si Nathan. Ngunit gusto lang niyang malaman kung nasaan si Emmy. Ginawa ng CEO si Nathan ng isang job offer, ngunit ang binata ay nabigla tapos ay sinuntok si Richards. Hinabol ni Felix si Nathan sa tindahan kasama ang isang bagong aso na pinangalanang Terminator. Inutusan ni Felix ang aso na salakayin si Nathan, ngunit tumakbo ito sa ibang lugar. Sa galit, dinala ni Roxy ang mga mannequin sa isang bodega sa likod para sirain ang mga ito. Kinarga ni Roxy ang mga ninakaw na babaeng mannequin sa isang malaking trash compactor. Sinundan ni Nathan si Roxy habang pinipigilan ni Hollywood ang mga humahabol gamit ang fire hose. Pinapanood ng isang attendant si Nathan na tumalon papunta sa conveyor belt ng compactor para iligtas si Emmy. Hinawakan siya ni Nathan, at himalang nabuhay si Emmy at hinawakan ang braso niya habang hinihila siya palabas at isinara ng janitor ang compactor. Sa sandaling siya ay naligtas, napagtanto ni Emmy na siya ay muling nabubuhay at malaya sa kanyang sinaunang sumpa.
Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil nadinig ang kanyang mga panalangin na magkaisa sila ng kanyang tunay na pag-ibig at si Nathan ay nangako na mamahalin siya magpakailanman. Habang nagbabaka sakali ang janitor kung marami pang mannequin ang mabubuhay, dumating si Hollywood at biglang napagtanto na si Emmy ay nabubuhay pala sa lahat ng panahon. Nang maglaon ay pumasok sa silid ang mga gwardya, sina Felix, Richards, at ang kanilang boss kasama ang ilang pulis. Aarestuhin na sana si Nathan ngunit bago nila ito magawa, dumating si Mrs. Claire upang kumbinsihin ang mga opisyal na mayroon silang footage ni Richards at Felix, na palihim na pumasok sa Prince and Company upang nakawin si Emmy. Inaresto ng mga pulis sina Felix, Richards at ang kanilang boss na sinasabing tanggal na sa trabaho si Roxy. Napagtanto ni Nathan na ang footage ay maaaring makita siyang nasisiyahan sa kanyang sarili kasama si Emmy. Gayunpaman, sinabihan siya ni Mrs. Claire na wag itong mag-alala tungkol doon. Sina Nathan at Emmy ay ikinasal sa bintana ng Prince and Company store, kasama si Mrs. Claire bilang maid of honor at si Hollywood bilang best man. At maraming mga pedestrian na nanonood sa kanila habang nagpapalitan ng mga panata. Dito na nagtatapos ang palabas. Kung nagustuhan nyo ang palabas ay mag-like at mag-subscribe. At mag-comment na rin kayo sa ibaba kung ano ang masasabi nyo tungkol sa palabas. Maraming salamat sa inyong panonood.